Hi mga mi! For today's vlog, I'll share with you our baby skincare products na mga ginagamit niya para laging soft and healthy ang kanyang skin. Super thank you po kay Mrs. Lyra Ibabaw sa pag-suggest nitong content na ito dahil alam kong sobrang maraming mommies ang matutulungan nito. Disclaimer lang po, my baby was born with a healthy skin and natural na light ang skin color niya. We don't recommend using any products na hindi na naman pinrescribe ng inyong pedya, lalo na kung may skin problems ang baby niyo. This vlog is to share lamang yung mga ginagamit namin to maintain her healthy and glowing skin without the use of harsh chemicals. And I do believe kasi na dapat baby pa lang maalagaan na yung skin niya para ma-maintain hanggang sa paglaki niya. The first category na i-discuss sa inyo is yung mga ginagamit namin for her bath. No? So, newborn hanggang 3 months, ang gamit talaga namin is yung Tiny Buds Natural Rice Baby Bath. Ganito siya na yung liquid form. Ito kasi ay bar soap, pero parang ganito yon. Yun kasi ay pang newborn talaga. Ginawa talaga siya for newborn babies, kaya yun ang una kong ginamit sa kanya. Then, nung tumungtong siya ng 4 months, we switched to Hello Honey. Kaya ako nag-switch kasi one time nanalo ako ng isang ganito sa kanila live selling. Tapos nung naamoy ko siya, sabi ko mabango, kaya nag-switch na ako to Hello Honey since tapos naman na siya sa newborn stage. And safe na siyang gumamit nito. Tapos every night naman, ang ginagamit namin is itong sleepy time bath ni Tiny Buds. Kasi sobrang relaxing talaga ng amoy niya kasi nga it's lavender. And sobrang cute ng bottle. Hindi ba? Pero, napansin ko na every time na maliligo siya, is sobrang soft and supple ng kanyang skin na alam mo, naaalagaan ng tap. So, hindi kami nagkamali ng choice sa kanyang mga bath soap. Tapos, itong bar is pang-alternate ko lang dito sa kanyang Hello Honey. Ito kasi ay hindi masyadong scented. Parang halos walang atong amoy. Kagaya nung liquid form niya. Hindi talaga siya masyadong maamoy. Kaya sobrang safe siya sa newborn babies. So kung gusto kong mabango, ito talaga ang gamit. Napakabango nito. Lalo na to. Then meron din ako nito. Sira-sira na yung bottle. Natural sunflower soap. Ito naman, even ako, ginagamit ko to for my scars sa tiyan. Kasi sabi nila maganda daw ang sunflower. Nakakalabo ng mga puplat, yan. So, ginagamit ko. Lahat ng products na to, hindi nakaka-dry ng skinny baby. Based on my observation ha, kasi ilang buwan na ba si baby? She's already 5 months. And hanggang ngayon, sobrang soft din ang skin. Parang same pa din nung pinaka ko siya. Then after bath, it's lotion time of course. Since birth, ang gamit namin is itong Natural Rice Baby Lotion na newborn safe. Newborn safe ito ha. But I won't recommend using this kahit na newborn safe siya kasi nga ayaw din naman ito ng pedya. Gusto talaga nila is na-maintain daw yung natural oils ni baby. Pero ako, since hindi naman siya nagkaroon ng rashes or anything, nag-continue ako to use this. Start talaga ako since newborn siya. No? And so far, maganda. Hindi siya malagkit sa balat and sobrang soft sa skin. Hindi ko pa siya nagagamit sa sarili ko ha, pero kay baby ko napansin. Then, pag naman mainit yung panahon, ito yung gamit. Nakita ko lang to sa kanilang booth nung mga baby fairs na ina-attend natin. Sabi ko, ang cute, may aircon in a bottle. So sabi ko, ito testing ko siya. Pag mainit yung panahon, ito yung ginagamit ko sa kanya. Pero, hindi ko masabing sobrang cooling niya. Wala siyang ganong effect na parang mentholated or what. Kaya masasabi kong very, very, very safe pa rin ito kay baby. Kasi nga hindi siya menthol. Nakakalamig siya, yes, lalo na kapag nahahanginan ka ng electric fan. Pero hindi siya yung OA na lamig, ha? Baka mag-expect kayo. Pero ginagamit ko talaga siya. And if you would ask me, bibili pa rin ako nito. Gusto siya. Kahit na ito yung mas major na ginagamit. Then,
During afternoon, lalo na around 4 p.m. to 7 p.m., medyo malamok. Dito sa pinuha namin ngayon na. Before kasi hindi. So, madalang ito magamit noon. Pero ngayon, medyo malamok. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa panahon or malamok talaga dito sa area. So, ito yung gamit namin. Tiny Buds, Tiny Guardian Lotion. Citronella ito. Pinapahid ko lang ito sa mga exposed na skin niya kapag nandun siya sa crib niya kasi baka mamaya hindi ko mapansin na makagat siya ng tabo. So, along with this, gumagamit din ako ng spray. May spray ito eh. So, siguro saka ko na i-share yung iba kong products kapag nakafocus na tayo dito sa mga yun. Kasi sa ngayon, skincare tayo. Pero meron itong kasamang spray and yung patch, yung parang stick-ons. Lahat yun sabay-sabay ko na ginagamit para makasigurado ako na safe yung skin ng baby ko sa kagat ng lamok. Kasi syempre, alaga tayo ng alaga ng skin ni baby tapos makakagat lang siya ng lamok, di ba? Minsan nga, kahit sabihin mong gano'n na meron na siya nun, meron na siya ng mga ganito, meron pa rin mga lamok na tigas sa ulo at nakakalusot. Then, next, we have the Sun Out Natural Baby Sunscreen ni Tiny Buds Stop. So, sabi dito, meron siyang SPF 50, UVA, and UVB protection. Yan. So, ginagamit ko lang to kapag kami ay lalabas ng mainit pa. Madalas pag kami ay nagpapa-vaccine kasi nga ang oras ng vaccine ay around 8 a.m. Then, pag uwi namin, siguro mga 9 or 10 na, medyo iba na yung kaya naglalagay talaga kami sa mga exposed parts lang ng skin niya during our day out, no? Then, pag nasa labas kami ng medyo matagal, is binabaon ko talaga to para makapagpahid kami tuwing kailangan. Diba? Kasi kailangan nating alagaan yung skin ni baby in and out. Diba? Meron na ito actually pang sun in. Hindi ko binilahan muna kasi si baby kasi hindi pa naman siya gumagamit ng gadgets. Hindi pa siya kailangan. Yun naman ay pang protect sa mga UV rays ng phone, ganyan. So, sa ngayon, ito muna. Kanya namang face, ang ginagamit namin is ito. Brighten Up Face Cream. Siya masyadong kita. Pero yan siya. Actually, paubos na to. Kailangan ko nang bumili ng ba. Para maniwala kayong ginagamit ko. Ayan. So, unting-unti na lang talaga yung damang ini. Diba? Kasi ginaganon-ganon. So, kailangan na namin bumili. Daddy Buds. Alam mo na. Charis. Pero, ito kasi ay gamit ko talaga. Every after bath niya. Pagtapos na maligo, tapos pinaka-lotion na siya and anything. Ito naman, sa face naman namin ito nilalagay. Para healthy din yung kanyang face kasi ang lotion naman is sa body lang niya, di ba? So, sa face ito, apakaganda niya, hindi siya malagkit. Promise. Hindi siya malagkit. Meron itong pang sensitive skin. Pero hindi na ako pumili since hindi naman sensitive skin si baby, ha? Pero if medyo sensitive skin ng baby niyo, I would recommend you to buy that instead, please. Medyo mas mataas lang ng price. Hindi yung price niya ng konti lang na. Pero hindi naman sensitive skin ng baby. Yeah, okay. Sakit. Then at night, meron siyang Tiny Buds, Sleepy Time, facial serum. Social. Naka-facial serum na yung baby. Yung mama wala. Yeah. So, pansin nyo naman, hindi talaga ako nag-aayos. Aking face, hindi ako nag-makeup. Powder lang ako, napakadalang pa pag tinamad. So, wala rin akong ganitong skincare, wala akong cream, wala akong serums, and anything. Ang ginagamit ko lang ay sabons and facial wash. Sorry, tamad si mami. Pero para kay baby, sinisipag, di ba? Aminin nyo. Ayan. So, ang cute niyan. So, after bath niya ng gabi, ito naman ang ginagamit. Kung tatanungin nyo ako pala, if naliligo siya ng gabi, yes, naliligo siya ng gabi. And hindi yun bawal. Hindi ko kayo pipigilan at kukontrahen kung sasabihin nila sa akin na bawal yun. Lalo na dahil may mga adults tayong kasama minsan sa bahay na nagsasabi na baka magkasakit sa baga or what. Pero hindi siya talaga. You can ask your PJ about it. Ha? To be sure.
Pero sa akin, hindi siya nagkaroon ng negative effect kay baby. And sobrang sarap pa ng tulog niya after. Pero pag busy ako, and sobrang lamig naman ng panahon, of course, hindi na. Pag feeling ko lang sobrang lagkit niya, mainit talaga, yon tsaka lang kami naliligo. And pag hindi kami naligo ng gabi, I make sure na pinupunasan ko yung face niya meron kaming cleanser. Pero tsaka ako na rin i-discuss yun. Meron kaming dalawang klase ng cleanser, panggabi tsaka pang umaga. So pag ginamitan ko siya ng cleanser, ito naman yung list. So every night po, kahit hindi siya. Ito rin paubos na. Pero hindi ako request kay Daddy Buds kasi ang tawag dito, may nagregalo na ito sa kanya. Thank you, Ninang Jeline. So, meron pa kaming extra nito. Ganyan siya. Kaunting-kaunti lang, hindi nyo naman kailangang pahiran si baby ng sobrang-sobra. Ako, kung sasabihin ko sa inyo, itong facial cream na ito ay nabot na sa kanya ng almost 6 months na. Kasi 5 months na siya ngayon, di ba? Almost 6 months na sa kanya. Ito ay 30 grams lang. Pero tumagal na siya ng ganun, ha? Kasi ang pagpahig gusto niya as in ginaganon ko lang ng konti tapos pahig na sa mukha. Hindi sobrang dami, baby youth. Hindi niya kailangan ng sobrang thick na kung ano sa mukha niya. Even since newborn pa. So, magtatagal siya. Okay? Hindi siya mahal, then the same time, sobrang tilit. Hindi lang dapat sa visible skin ang protected. Dapat nigyan nyo rin ng protection yung kanyang bum area. Lalo na't laging naka-diapers ang ating mga babies, diba? Tayo nga mga mommies, pag tayo ay suot na pads, diba naiirita tayo, sila pa kaya? So, ayun. So, ang number 1 kung sasabihin sa inyo is regular change ng diapers, lalo na kung naka-disposable kayo kasi sobrang nakaka-irritate siya ng skin. And one thing is naka-cloth diaper ang baby namin since newborn. Meron kaming reserved na diaper na disposable pero nagagamit lang namin yun kapag medyo nag-alanganin sa paglalaba. Noon before kasi ang diapers niya, nag-start kami ng 18 lang, 18 pieces. Pero ngayon, nasa 43 na yata. Kaya hindi na kami kinukulang talaga sa diaper. So actually, hindi na siya nagamit. Tatambak na lang siya dyan. Kunti na lang din naman kasi nung naglipat kami ng bahay, nagamit namin yun. Tapos, pag iniiwan ko siya sa mother ko kasi hindi daw alam ng mother ko kung paano gamitin yung cloth diaper. Yun lang. Kaya lang siya nakakapag-disposable. Pero, sobrang healthy ng bum area ni baby dahil naka-cloth diaper kami. And at the same time, ginagamitan ko siya nito. Calendula barrier cream. So, pinapackage siya sa bum area ni baby. After tanggalin yung diaper, then palit hugasan, tapos lalagyan ko. Ang texture niya, pagka nilagay mo siya is parang powdery. So, mami-maintain yung dryness ng baby sa bum area. Kaya, hindi siya mas prone sa rashes. Diba? Parang protected yung kanyang bum area from the diaper rash. Although minsan, pag hindi namin talaga napansin, bigla siyang nag-poop pala, tapos walang nakapansin na may poop siya, medyo nagtagal ng ilang minuto. Hindi mo maiwasan yung redness, di ba? Kaya dapat, gumagamit pa rin tayo ng mga remedies naman, in case naman na magkaroon siya ng number 1 is ito, Ina Rush. So, may bago na to yun na yan, Ina Rush, yung pangalan. Ito naman ay ginagamit ko in case lang na magkaroon na siya ng redness sa bum area, magkaroon na siya ng rashes na hindi namin inaasahan. Napakadalang naman din magamit actually. Kasi nga naka-cloth diaper naman siya. And consistent ang changing namin kahit cloth diaper yun, hindi kami nagpapatagal ng sobrang tagal sa kanya. So, in a day, nakakagamit kami ng 6 to 8 na cloth diapers. Siguro next time, mag-vlog ako talaga regarding cloth diapers kasi napakaganda niyang experience sa mga mommies talaga. And actually, hindi ko pinagsisisihan na bumili ako and nag-invest ako ng medyo malaki doon. Kasi, sobrang worth it niya para kay baby. Sa ngayon, skincare muna tayo. And ito yung pang-prevent. Ito yung pang-prevent ko ng rashes. And in case na hindi na-prevent, ito ang ginagamit.
Tapos, meron din kami netong Boo Gel. Meron tong partner na spray, parang pang-cleanse ng wound ni baby. Pero ito naman ay pinapahid para masus yung kanyang skin. Siguro nakaka-relieve din ng pain kahit papan. Kasi nagamit ko to one time sa sarili kong sugat. Parang hindi naman siya totally manhid, pero mayroon siyang konting, hindi ko alam kung malamig ba, basta medyo hindi mo na masyadong mararamdaman yung sakit ng sugat. So, madalang kami ito magamit. Hindi mo lang kasi siya nasusugatan. Kahit pa nagugupit kami ng kuko, I make sure na iniingatan ko yun kasi ayoko masugatan siya. Lalo't baby pa siya at hindi niya pa masasakit sa akin kung anong nararamdaman niya, di ba? So, kahit may nakita lang ako patitig na scratch, halimbawa, nakamot niya, ganyan, pag hindi siya nagupitan agad ng kuko, yun. Napera ko siya agad net. And partner ng spray, of course. Then we have afterbites. Ito naman, pag mayroong lamok na pasaway na hindi talaga nagpapigil sa aking mga barrier sa lamok, ito ang ginagawa. Hindi nagpipiklat yung mga mosquito bites niya dito, promise. Sobrang ganda. Hindi siya yung, siguro dahil hindi ganong ka-harsh yung chemicals na ginamit dito, dahil na pang baby ito, hindi siya ganong kabilis mawala. Consistent dapat ang pagpakid mo sa akin. Even ito. Kailangan consistent yung pagpahid mo ng gels na ito para sure na mawala yung lamok. Pero I'll assure you na kapag nawala yung kagat ng lamok, hindi siya nagkakaroon ng pet. Then we have baby acne. Ito, hindi ko ito binili nung nag-nesting ako kasi sabi ko, hindi naman siguro titigyawatin yung baby pa naman. Kaso nagkaroon siya ng mga butlig-butlig sa ganito, nung siguro around 1 month old siya. So, napa-order ako ng baby acne na to. And I can tell na effective siya. Kasi nawala naman agad after kong pahiran. After na hindi na to malay nyo, pag ako'y hindi na gagamit ng mga ganito, maipamigay ko na to sa ating mga mommies na nangangailang. Then, ito namang Lighten Up Lightening Scar Gel. Ito, in case lang na magkaroon siya ng peklat, Pero, ewan ko ba't ko ito hindi naman siya nasusugatan. So, wala siyang peklat, kaya hindi ko pa ito natatry. Pero, meron ako lagi naka-ready na in case. Kasi nga, ayoko masira yung skin ng baby ko. Lalo na't babae siya. Diba? So, nakita nyo naman siguro, yung mga nakakakilala sa akin, nakita nyo naman yung aking best na lalaki. Alagang-alagang skin nun, kahit na lalaki yun. Mas lalo ang babae ko, dapat mas maalaga ko siya. Kasi, as a woman myself, maganda rin na alaga ang kutis. Kinis tayo, wala tayo masyadong peklat. So, kaya, nag-ready ako. Pero malay nyo nga, dumating yung time na hindi ko nagbago po kailangan. So, papamigay ko. Huwag kayo mag-alala, matagal pa expiration niya. 2028 pa siya. 2026. So, pwede pa itong may pamigay soon. Wait nyo lang. Ayan, gising na ang ating baby. Ito yung model. Ayan. So, kita nyo naman, alagang-alaga skin yan. Hindi ko na masyado ipapakita sa inyo, pero sasabi ko sa inyong soft yan, makinis pa din yan, wala yung peklat, wala yung kahit ano sa kanyang balat, hindi siya nag-dry or what. Sobrang healthy ng skinny baby. So, ayun, tapos na tayo sa aming mga skincare products. Simple lang yung mga products na gamit namin and sobrang effective. Sobrang malambot talaga yung sa skinny baby. Hindi siya nagkaroon ng kahit anong negative na effect sa kanyang skin. Kaya alam ko, maganda yung products. So, disclaimer, again, ito po ay hindi paid or sponsored ni Tiny Buds. Talaga pong nag-invest lang kami sa mga items nila nung nesting period ko pa lang. So, iba dito binili ko sa SM, iba sa online. Kasi mas mura sa online. Hindi nyo iba na panalunan ko sa pagsali-sali ko sa kanila. Yan yun naman yung ko, mahilig ako sumali sa mga ganun kasi sayang. So, lahat to ay Tiny Buds. So,
Sobrang mild, sobrang gentle sa skin ni baby. Okay, can assure you na it's very, very safe. But, if merong skin problems ang inyong baby, please, magpa-check up muna kayo sa inyo. Pwede dahil mahirap na po. Hindi po namin sinasabi na nakakagamot ang mga ito ng kahit na anong skin problems. Okay? So, I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito, mga mi. And comment down below kung ano ang favorite nyong skincare product ng inyong mga anak. Don't forget to like and subscribe for more mommy tips at baby routines. See you next vlog! Bye!